po dito, Senator Ping Lacson, may sindikato sa DPWH na nasa likod ng Ghost Project, mga kababayan, at sino-sino yon? Pakinggan natin. Binulgar nga ni Senador Ping Lacson na meron umanong malawakang sindikato sa loob mismo ng DPWH. Ito raw ang dahilan kung bakit dumami ang mga ghost project. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Guni-guni ang tawag ni Senator Ping Lacson sa ilang flood control projects sa bansa. Pinupondohan ng tila multong proyekto. Sa kanyang privilege speech sa Senado, binulgar ni Lacson ang umano'y malawakang sindikato sa loob mismo ng DPWH na nagpapatakbo ng mga ghost projects. Partikular na sa Bulacan na anya ay pinaka-notorious. Sa Barangay Carillo sa Hagonoy, Bulacan, 77.9 million pesos ang inilaan para sa riverbank protection. Ang kontraktor, Darcy and Ana Builders. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project. Tandaan nyo, panahon pa ni Digong, mga kababayan, mainit na si Senator Ping Lacson sa issue ng flood control. Si Senator Ping Lacson kasi yung isa sa nakita nating tumindig nung panahon ni Duterte, mga kababayan, nung siya ay senator pa lamang sa issue po ng flood control. Siya po yung nagtanong at nagbusisi ng mga flood control budget nung panahon ng Duterte administration. Ngayon, hindi po niya tinantanan yan dahil sa panahon ni PBBM, siya rin po, mga kababayan, pagkapanalo niya, ang tinutukan niya talagang yung flood control. So ngayon, kung titingnan niyo, mga kababayan, para sa akin, nang dahil kay Senator Ping Lacson, talagang naiimbestigahan ngayon yung flood control. At dahil din, mga kababayan, yan sa ibinulgar ng presidente, ng mga kontratista na nakinabang sa mga flood control project na yung iba nga talagang gumawa pa ng mga ghost project. Kaya nga kung tutusin, kung titingnan po natin, tama rin yung sinasabi ni Senator JB Ejercito na masahol pa sa demonyo mga ito. Bakit natin nasabi? Kasi kumita na sila, hindi pa nila ginawa yung proyekto. Ibig sabihin, hindi na nga lang sila nakontento doon sa kinurap nila, talagang nilahat pa nila yung pera na nakalaan para po doon sa proyekto. Talagang nilinlang at niloko nila ang sambayan ng Pilipino. At dapat, mapapanagot talaga yung mga yan. Ng Darcy and Ana Builders. Hello, Darcy. Ang Ana and Ana, nasaan ng flood control? Hindi lang isa kundi kaliwat kanan daw ang mga proyekto sa Hagonoy na umano'y pawang guni-guni lang. Walang output pero may pondo. May isa pa sa Barangay San Nicolas kung saan ang Wawaw Builders naman ang kontraktor. Sabi ni Lacson, 2017 pa ang huling itinayong dike sa lugar. Sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So, anong tinayo ng Wawaw Builders noong 2023? Di wala. Di ba? May guni-guni na naman sa Barangay San Nicolas. Wow na wow ang wawaw. Ang malala pa, may mga tao raw mismo sa First District Engineering Office ng Bulacan ang nasa likod ng scam na ito. Ginagamit ang pangalan ng kontraktor at sila na ang magpapatupad ng proyekto o kaya magsasabing completed na ito kahit wala pang hukay. Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. Tinumbok din ni Lacson ang dating district engineer sa sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na ayon sa kanya ay mas mahal pa raw ang pera kaysa serbisyo publiko. Grabe, no? Halimbawa raw sa 100 million pesos na proyekto, posibleng 40 million pesos na lang ang talagang napupunta sa aktwal na paggawa. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kababayan. Marami pang pinagdadaanan. Let's say pag 100 million pesos yung yung halaga ng proyekto, marami pang pagdadaanan yung 100 million pesos na yon. At pagbaba doon sa mismong project, konti na lang yung budget. Kaya nga kung titingnan ninyo, mga kababayan, na litong tulay, ang laki na nagastos. Pero kung malawak yung pangunawa ninyo at magaling kayo mag-compute, talagang masasabi ninyo sa sarili ninyo, ay 10 million lang yung halaga niyan. Hindi ka panay-paniwala yung 100 million na yan. Sa 5 million nga, may magandang tulay ka na.
'Di ba? Sa 10 million nga may magandang tulay ka na. Tapos makikita nyo sa lansangan, overpass lang, 108 million yung halaga. 'Di ba niloloko ang taong bayan? Bakit? Kumikickback daw kasi ang ilang taga DPWH District Office, ang Bids and Awards Committee, Commission and Audit at syempre pati ang ilang politiko. Na-compute na rin kasi ng District Engineering Office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Sinita rin ni Lacson ng ilang kongresista na inaangkin daw ang ilang flood control project sa bansa. Handa naman si Lacson na magsumite ng mga ebidensya tungkol sa kanyang mga isiniwalat. Wala pang pahayag ang DPWH at Yan din yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan. Kapag ka may isang proyekto na napakaganda, nakalagay yung mukha ni congressman, minsan nga nakalagay pa yung mukha ni congressman at saka ni mayor, kung mag-asawa yung congressman at mayor. Ngayon mga kababayan, pag nasira yung isang proyekto, let's say gumuho yung kalsada, nasira yung tulay, biglang nawawala yung tarpaulin. Tapos mapapaltan na proyekto pala ng DPWH. Kaya yung sisi, wala dun sa congressman at saka sa mayor at saka sa senator. Kung hindi, ang sisi laging nasa DPWH. ang iba pang personalidad na pinangalanan ng senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. O ayan mga kababayan, maliwanag ha. Yung mga ibinulgar dito ni Senator Ping Lacson na talagang yung mga kickback mga kababayan, talagang nangingibabaw yan pagdating sa mga proyekto ng gobyerno. Lalo na, maliwanag din naman yung sinabi dito, yung 100 million, let's say, budget ng isang proyekto, nagiging 40 million na lang dahil nga maraming dinadaanan at maraming mga kumikickback dyan. Especially, yung mga congressman at senator na kasali at kabahagi noong proyekto na yon. Kaya nga kung titingnan po natin, talagang dyan po nagsisimula sa mga proyekto ng gobyerno yung mga matitinding corruption pagka hindi po nabantayan. Kaya nga, lagi naman natin to sinasabi kahit kanina do sa una nating live na dapat ang ginagawa ng DPWH, sila mismo ang bumababa sa field at tinitingnan nila kung nagagawa ba ng maayos at tama yung proyekto na kinuha sa kanila ng isang kontraktor. Yung inaward nila sa isang kontraktor, dapat ganun yung ginagawa nila. Sila mismo ang nag-iimbestiga at bumababa doon sa field ng, ng mga ginagawa na proyekto ng gobyerno. Anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po sa ibinulgar na yan ni Senator Ping Lacson mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin. Dito nyo makikita na talagang ayoko mang sabihin na parang ang nilalaman ng sinasabi dito ni Senator Mig Zubiri ay patama kay Senate President Chis Escudero, pero parang yun na rin Kasi kung titingnan nyo ayon po dito sa nakita nating balita galing po sa DZRH News, sabi po dito Zubiri hiniling na magkaroon ng part 2 ang paglalahad ni Lacson ng mga kapalpakan ng mga kontratista. So ngayon pakinggan po natin yung sasabihin dito. Mr. President, I laud our distinguished colleague Senator Lacson for this speech, but I'm hoping that he can give a part 2. Kasi po, kulang pa po yun. For example, kung saan pong home video ng aking nanay sa Bicol. Marami din pong ghost project sa Bicol. Marami. Oh! Sino mga kababayan ng pinapatamaan dyan? Dapat daw, laliman yung investigasyon. Magkaroon pa ng part 2 yung paglalahad ni Senator Ping Lacson. Doon daw po sa issue ng mga flood control at mga ghost project. Kasi nga naman, doon daw po sa hometown ng kanyang nanay sa Bicol, napakarami daw po doon mga ghost project. So ngayon, para sa akin mga kababayan, di ba may inilaan na 9 billion pesos doon sa hometown ni Senate President Chis Escudero, dyan po sa lalawigan ng Bicol mga kababayan. Ngayon, kung nakakapaglaan pala dyan ng ganong kalaking pera tapos binabaha pa rin yung lungsod or lugar ng Bicol, lalawigan ng Bicol, ibig sabihin talagang talabak yung mga flood control na hindi nagagawa dyan. Talagang talamak yung mga ghost project dyan. Buti hinahayaan niya ni bakit hinahayaan niya ni Senate President Chis Escudero na merong mga ghost project dyan po sa kanyang hometown? Di ba dapat kung hometown mo yon, mas nababantayan mo, lalo na't naging gobernador ka pa naman,
ng Bicol. Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Kaming palpak na project sa Bicol, lalo na sa home province of my mother in Albay. I was there last year distributing rice to my kababayans in Libon, where my mom is from. And we also delivered to the province. Kasi dito sa paraan ng pagsasalita ni Senator Mig Zubiri, talagang alam niyang tatamaan dito mga kababayan si Senate President Chis Escudero kasi biruin nyo nung panahon ni Senate President na hindi pa siya senator, siya, naging gobernador siya ng Bicol. So ibig sabihin kung may mga ghost project dyan, imposible namang hindi niya alam yan. At kahit Senate President na siya ngayon, imposibleng wala siyang alam dyan sa mga nangyayaring ghost project sa Bicol. Di ba pag senator ka, lalo na pag Senate President ka, malawak yung connection mo, lalo na at napakainit ngayon ng issue ng flood control. So ngayon, ayaw ko mang sabihin na patama kay Senate President etong sinasabi ni Senator Mig Zubiri, pero parang gano'n na rin yon. Anyway, tuloy pa natin. Provincial capital. At that time, yung tanong po ng mga reporters sa akin, anong may tutulong nyo sa mga problema naming baha dito sa Bicol? At alam ko na po, nung panahon pa na yun, na napakalaki na ang natatanggap nila pero wala pa rin nangyayari. Kita nyo? Matinding revelasyon yan. Malaki pala natatanggap ng mga taga Bicol pero wala pa rin nangyayari lalo na sa issue ng flood control. Siyempre, sa laki ba naman ng 9 billion? Diba? Sa laki ba naman yung insertion? Pag binaha pa rin ng Bicol ngayon, ewan ko lang. Diba, lahat kayo mapapatanong kung saan dinala yung insertion na yon. Pero yun yung mismong si former Senate President na ang nagsabi na ang laki ng natatanggap ng mga taga Bicol na pondo. Pero bakit nagkakaroon pa rin ng mga pagbaha? Bakit binabaha pa rin ang lalawigan ng Bicol? Kasi nga hindi na i-implement ng maayos yung budget para dun sa mga proyekto. At minsan tinitipid pa yung materyales ng isang proyekto. So ngayon kung titingnan ninyo, di ba nahihiya dito si Senate President, Chis Escudero? Harap-harapan siya mga kababayan, sinasampal na magkabilang sampal ni former Senate President Mig Zubiri dito. Kasi hometown niya yung pinag-uusapan dito. So sana may part 2 po niyan at may labas din po natin yung mga kapalpakan nito mga contractors also in the Bicol region and other parts of the Philippines where we can see these discrepancies, Mr. President. Posible naman na yung contractor mga kababayan na nagpondo sa kampanya ni Senate President Chis Escudero hindi nakakuha ng proyekto sa Bicol. 'Di ba? Tsaka yung Sunwest mga kababayan ni Saldico. Imposible na walang proyekto yan sa Bicol. Ngayon, eto ay binubulgar na kayo ni former Senate President Chis Escudero na may mga anomalies pala na nangyayari dyan po sa Bicol. May mga proyekto pala na talagang ang dami nakukuha ng mga kontraktor pero may mga ghost project pala dyan. Di ka ba nahihiya, Senate President? Chis Escudero, harap-harapang sinasabi sa harap mo na may mga ghost project sa Bicol. Hometown mo pa naman yun. So once again, maraming salamat kay Senator Lacson. But we're still hoping that the Blue Ribbon Committee can go down even further in naming the proponents of these projects. Kailangan natin malaman. Ayan. Diba? Talagang sapul sila dito. Kay former Senate President Mig Zubiri. Dahil nga naman mga kababayan sa totoo lang, hometown ng kanyang nanay yon at alam niya kapag talaga may mga anomalies na nangyayari dyan po sa Bicol. Ang masakit nga lang dito, talagang lahat ng mga sinabi dito ni former Senate President Mig Zubiri, talagang tamang-tama dito po kay Escudero. Kasi sa totoo lang mga kababayan, gaya nga ng sabi ko kanina, hometown po yan ni Escudero at dapat siya mismo yung unang naayos ng problema dun po sa kanyang hometown na yon. At kung titingnan din natin mga kababayan, naging gobernador din siya dati ng lalawigan ng Bicol at dapat alam niya yung mga nangyayari sa kanyang nasasakupan na lalawigan. Ngayon ang problema, kung talamak talaga dyan ang mga ghost project, bakit hinahayaan lang? Alam naman po natin na yan po yung isa sa pinakamainit na usapin mga kababayan, yung mga ghost project na nangyayari dito po sa ating bansa lalo na sa flood control project. So ngayon kung titingnan nyo,
dito harap-harapan na talagang sinoplak mga kababayan ni Senator Mig Zubiri, eto pong si Senate President Chis Escudero kasi hometown nga yun ni Escudero. So kayo, ano mga kababayan na masasabi ninyo dito po sa sinabing ito ni Senate President, ni former Senate President Mig Zubiri sa harap mismo ni Senate President Chis Escudero? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.